Good morning, Filipino teacher in China here. Okay, so I think na-mention ko sa previous kong vlog na ako ay aalis na sa school na current school ko at lilipat ako ng school. Good thing is that it's still here in Beijing but it's somewhere south in Dashing. So, kahapon, naghanap-hanap na kami ng apartment na lilipatan ko. And this is my first time na hindi ako titira sa school campus. Kasi nga, yung school na lilipatan ko is hindi siya boarding school. So, kumbaga pa, or di kaya wala silang sariling building for their own teachers to live in. So, ang ginagawa ng mga foreign teachers nila is that nagre-rent sila sa labas and may housing allowance na binibigay yung school namin. So, actually, meron talagang okay, so laglaga na. Okay, so yung housing allowance na binigay sa akin is 3,000 RMB. And of course, meron kang mga makikitang 3,000 or below 3,000 RMB sa school namin or malapit sa school namin. Kaso lang, um, hindi, or shall we say, currently occupied siya. So, ang nangyayari is that merong mga vacant pero which is higher than 3,000 RMB. So, yung pumunta ako kahapon, nag-house hopping kami, apartment house hopping. And then, usually, dito sa China, worth 5 months talaga yung nilalabas mong pera. Kasi quarterly ang payment. So that's 3 months. And then deposit worth 1 month. And worth 1 month din ang binibigay sa mga agents. So a total of 5 months. So it's like kung makakakuha ka ng bahay na worth 3,500, so that's like 17,000. And then, so dahil nga sa yung budget ko is nasa range lang ng 3,000 to 3,700. Talagang nahihirapan yung anong tawag nito, nahihirapan yung contact ng school namin na maghanap within that range. Meron naman, actually kahapon may napuntahan kaming worth 3,500 pero medyo off, pero hindi masyadong maganda. So like considering na of course 'di ba, like bahay mo 'yan, so gusto mo naman sana after a whole day work, gusto mo maganda yung titirhan mo. So, para sa akin, parang hindi siya conducive. Parang hindi ako makakapag-relax kasi nga, na siya, medyo old na yung building at saka old na rin yung mga appliances, yung mga, kasi fully furnished siya. Yun yung maganda dito sa China is that most of the apartments that they rent out is fully furnished. Like, meron ng sofa, meron ng dining table, may bed, may basic na mga appliances like refrigerator, induction cooker, washing machine. So, yun yung mga basic na talagang ino-offer nila sa mga apartments na nire-rent out nila dito sa China. So, yun na nga. So, ang maganda din kasi dashing nga siya. Kasi dito sa Chaoyang, napaka-mahal ng mga apartments dito. So, hindi ka makakakuha ng below 5,000. Usually, nasa 7,400. Hindi pa nga yan masyadong kagandahan. So, usually, maganda na kapag 8,500 to 10,000 to 13,000 RMB. Yung isang kasama namin na foreigner, yung binabayaran or yung rent nila is 17,500 peso. Not pesos, but RMB. My God, almost isang sahod, di ba? So, pero dahil nga sa my girlfriend siya, so, yung girlfriend niya may housing allowance din. So, medyo konti-konti na lang din yung binabayaran niya. So, but then again, yung Chaoyang district kasi dito sa Beijing is nandito yung anong tawag dito? Ito yung
kumbaga pa kung sa Beijing, Davao, kumbaga pa kung sa Manila siya, yung Chaoyang, ito yung parang Makati, ganon. Kung sa Manila, kung sa Davao naman, ito yung Bahada, ganon, o, 'di ba? Sa lahat talagang makaka-relate kayo. So, ganyan, tapos ito namang dashing, ito yung parang Quezon City na part, yung medyo south, medyo cheaper na yung, anong tawag nito, yung lahat ng mga pinaparentahang apartment, ganon. So, yun yung binibigyan ko kayo ng picture na kung ano yung kasi sa Beijing napakamahal talaga, kaya kayo, for those who are applying here in China, pag once na ino-offeran kayo ng Beijing job, okay, top tier city ang Beijing, so Beijing, Shanghai, Shenzhen, yung mga gano'n na mga city, top tier city sila. So make sure that hindi talaga bababa ng 10,000 RMB yung sahod ninyo. Kasi nga, nako, sa food pa lang, okay? But we'll say, kasi meron din namang school na nag-o-offer ng free food allowance, like my new school. So they give us food allowance, like breakfast and lunch, libre na ng school. So, yung yung concern namin is yung dinner na lang. Tapos, yun na, 'di ba? So, meron din namang ibang school na nag-offer ng food allowance. So, pero meron din namang hindi. So, again, magdedepende talaga siya sa city. So, kung yung city naman na kung saan kayo mag-o-offer is hindi siya top tier cities, so most likely cheap lang ang cost of living. So like makakita kayo ng apartment na worth 1,400 RMB, gaya ng previous city ko sa Tangshan, like 1,400 RMB is already a decent apartment. So dito sa Beijing, hindi ka kakakita ng 1,400. Merong 1,400 pero shared apartment siya. So hindi lang ikaw yung mag-isang nakatira. So like shared, 'di ba? So ganun. so yun na nga. So 3,500 yung nakita namin, pero hindi talaga. So hindi talaga maganda. So sinabi ko sa yung kay Lydia. So si Lydia, siya yung nagtatrabaho sa school, na siya yung tumutulong sa mga foreign teachers maghanap ng apartment. So sinabi ko kay Lydia na sana naman makakita tayo ng apartment na papayag ng straight monthly. So yun na nga. So thank God, no, iba talaga yung ways ni Lord. Kasi worried talaga ako, bothered kasi ilang months na rin akong naghahanap. And usually, yung mga nakikita kong mga apartment na nasa range ng 3,000 to 3,700 is hindi talaga kagandahan. So, hindi talaga kagandahan. So, medyo bothered ako. So, talagang, kasi yung na-save ko is nasa mga 18,000 RMB. 18,000 RMB. Tapos, pwede kong i-tolerate to 19,000 RMB. So, that's like 3,000 to 3,800 RMB na worth na apartment. So, yun na nga. So, kayo na bahala mag-convert how much. Okay, so, yun na nga. So, nung naghanap-hanap, meron naman kaming nakita. Tapos, ang nito is that nasa graduation season kasi dito sa China. Akalain nyo. Okay, dito kasi sa Beijing, 'di ba? Ang Beijing kasi para itong Maynila. Okay, para itong Maynila sa Pilipinas, na kapag may mga bagong graduate, of course yung mga bagong graduate, pumupunta talaga sila sa mga big cities like Manila, like NCR, kasi nandun yung maraming trabaho. 'Di ba? So ito yung mga bagong graduate, naghahanap din sila ng mga matitirhan nila dito sa Beijing, kasi dito sila sa Beijing nakahanap ng trabaho. So it's like ang dami kong ka-competition na naghahanap din ng bahay dito sa Beijing. So ang nangyayari is that lahat ng mga cheap options na maganda, nauunahan ako ng mga bagong graduate na bagong graduate na mga employees na nagtatrabaho within that area. So, ang nangyayari is that, yun, paunahan. So, yung kahapon, 3 apartments yung napuntahan namin.
yung first is napakaganda. And pero itong tatlong to is that puro pure straight monthly. Yun yung maganda. So, straight monthly. So, yung unang napuntahan namin is that nasa 1.5 kilometer siya away from school. So, pwedeng lakarin, pwede din namang i-bicycle. So, yun yung nasa mind ko na siguro magbabike na lang ako. So, kasi nga, wala na kaming makita na talagang within walking distance lang within the school area. Kasi nga, occupied. So, ang nangyayari is that, nung nagsabi na ako na siguro ito na yung para sa akin. Kasi, nung pangalawang punta namin, which is yung 3,500 RMB, talagang hindi talaga maganda. Yung hindi talaga nai-imagine ko na hindi talaga magiging maganda yung living conditions ko. Kasi nga, walang aircon, tapos, talagang makikita mo na old na talaga yung apartment. Okay? So, hindi naman sa maarte ako. Kaso nga lang, 'di ba, gaya nga ng sinabi ko na after a long day of work, gusto mo naman na sana maganda din ang bahay na uuwian mo. And I think we all deserve that, 'di ba? So, ganun. So, we all deserve a very good apartment. So, yung sabi ko na, okay na ako sa 4,400. So, pumunta na kami sa office para magpipirma na sana ng kontrata. And sadly, sinabihan na lang ako na, ay, may nakakuha na pala ng apartment. So, grabe yung competition. Tapos, nung ilang minutes kaming naghintay, may nahanap siya. And this time, it's a little farther from our school. So, it's like 2.2 kilometers. So, talagang it's either magbabike ako or magta-taxi na lang ako. And medyo, medyo mahal. Kasi nga, sa tapat lang ng apartment building is mall. And naisip ko din kasi I am really planning in the future. Thank you, Lord, na dadalhin ko si mama dito. At of course, gusto ko naman sanang makita niya yung Great Wall, makita niya kung how it is to live here in China, ganun. So, so ganun yun. So, yung nung naghanap-hanap na, ito yung maganda, okay? Bago yung apartment, talagang kasi bagong build lang siya na building. So, malinis yung community, tapos malinis yung elevator, tapos malinis yung anong tawag dito, yung facade ng apartment building kasi nga bago pa siya. Tapos nung pagpasok namin, talagang nafe-feel ko na gusto ko na talaga nito. Please i-reserve niyo na ito. So, maganda siya kasi white talaga yung pintura. Walang mga stickers, wala pang talagang damage. Tapos yung floor is gray. Okay, yung tiles na ginamit is gray, yung CR is gray. So, parang okay, modern siya. Tapos 2 bedrooms din siya. So, for me, I'm excited. So, I think this is the place for me. So, this is the apartment for me. So, samahan niyo ako mamaya at pipirma na tayo ng kontrata. And so, hello everyone. So, I am on my way para magpirma ng contracts with the agency where I got my apartment. So, samahan niyo ako to go there. So, wala na akong ka-video kaganiha while we are signing the contract. But, here is my contract. Okay, so thank you, Lianja. So, in case makakita mo, Ani, in case
Tagalog pala tayo. Nakakalimutan ko talaga mag-Tagalog. So, just in case you are in China and you see this company, Lianjia, kana siya guys. Lianjia. Ang Lianjia is, ano din na sila, real estate company. So, it's either nagabaligya sila og balay, nagabaligya silang mga apartments, na mga kuan pa kanang pre-selling or mga second hand na mga apartments, and nagaparenta silang apartment. So kamo guys, pag once na makakita na mo og job diari sa China, just in case Tagalog talaga tayo, makalimutan mo talaga. So ayun, saan na nga ba tayo? Yun na nga, pag in case na makapunta na kayo dito sa China, nagkaroon na kayo ng work, tsaka meron silang mini app sa WeChat. Okay, you can check their app sa WeChat, mini app sa WeChat, and you can check saan yung location ninyo all over China, and nandun yung mga pinaparenta nila ng mga bahay. Ang maganda nun is that you can translate the app from Chinese to English. So, nandyan yung mga cheapest na mga options ng mga apartment. Alright, so ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung Lianjia sa WeChat mini app. So, ita-translate muna natin. Ayan. So, pagta-translate, ayun. So, makikita nyo dyan, may mga options if you want to buy an apartment or not. So, ito yung rent yung pinili ko. And then, pinili ko yung area kung saan ako mag-work. So, yan yung mga options, guys. Ayun. Yan yung mga apartments na talagang malapit sa school namin. So, you can see, meron talagang 3,500. Okay, so tatlo yan sila. Merong iStay, merong, anong tawag nito? Merong Z-Room, at saka meron din Lianjia. So far, Lianjia, of all the three, Lianjia yung pinaka-cheap, at saka nag-o-offer sila ng monthly basis or straight monthly payment just in case hindi pa natin kayang maglabas ng pera. Kasi usually pag ganyan kasi talagang 5 months yung hinihingi. Okay? So in-explain ko na kanina, 'di ba? 3 months worth of payment, deposit, at saka agent's fee. So kaya a total of 5 months. And usually, wala tayong ganong pera, di ba? So, better tell your HR na kung pwede, straight monthly na lang. Yung tulungan kayong maghanap ng mga straight monthly na mga payments for apartment rentals. So, eto na guys. Eto na guys, ang aking contract. Muna guys, for 4,500 per month, and then kanang 450 is service charge na siya. Service charge yan siya. So, a total of 4,950 RMB yung babayaran ko every 11th of the month. Kasi sa 11 pa ako mag-move out. So, 4,950 per month. Okay, so yung service charge, pag once daw may mga sira and everything, pwede akong hihingi ng tulong, okay, sa company, and they will fix it for me. Okay, ayan, ito yung contract ko guys. It's full on Chinese. Ayun. Okay, ayan guys. So, ito yung list kung ano yung specification, okay, ng aking, anong tawag nito, ng specification ng mga kaya at pwede nilang i-fix. So, ita-translate ko pa to para malaman ko kung ano-ano yun. Wait lang. Ayun. Ayan, guys. So, marami-rami din naman pala yung pwede nilang i-rent.
ayusin para sa akin. So, ito na guys ang contract ko. So, gaya ng sinabi ko is that this is my first time to be renting out an apartment dito sa China, because sa mga previous ko na mga schools is that yung nakatira lang talaga ako sa loob ng campus gaya nito. Okay? So, in-house, or shall we say in-campus apartment to guys. Maganda naman siya and very convenient for us. So, ayun. So, well, I guess dito na lang muna tayo, and I hope nasasamahan nyo ko hanggang sa aking paglipat. Okay, so I think this will be for now. Bye-bye! Aspiring Filipino teacher here in China.